Sek, may plano ba ang DOTR na i-regulate yung mga kurtina sa mga public vehicles, lalo na yung sa mga bus na delikado, sir, lalo na pag may mga hold up or ano? So, Sir, yung mga elevators, pag-aaralan, salamat dyan, pag-aaralan natin. yung mga elevators, Pag-aaralan natin yan, I guess LTFRB siguro yan. Opo, opo. Lalo na kung public vehicle. Pag may mga hold upan or mga hostage taking, mahirap po yung Pag-aaralan po natin yan. situation. In fact, sa ibang bansa nga, bawal ang dark Opo. theme. Di ba? Bawal ang dark Thank you, theme. sir. Kailangan, ang harap, light tint gun. No? So, yung mga mananakay sa carousel, may plano ba lagyan ng mga comfort rooms sa mga terminals? Kasama yan sa mga pinag-iisipan namin. Kasi dapat meron, pero hindi kasi ganun kadali. So, kailangan planuhin ng mabuti. No? And by the way, no, importante din sabihin ko uulitin ko. Kailangan nating ayusin ang mga facilities natin, ASWE, MRT, yung mga existing trains natin. Pero, kailangan talaga, long term, ma-privatize ito mga to. Kasi yun lang talaga ang, tingin ko, pinakasiguradong paraan para ma-maintain na ito ng mabuti, moving forward. And I think, kagaya nga na sinabi ko kanina, kung ang mentality natin at yung nasa puso natin is serbisyo, then tingin ko yun ang first, most important step. No? So, kasi pagka nanggagaling sa puso, nanggagaling sa kusa mo talagang ginagawa araw-araw, susunod na lahat, yung magandang serbisyo will follow automatically. So, having said that, marami tayong mga kailangan gawin sa LTO. Marami tayong mga problema ng nagpatong-patong na ng hindi lang taon kundi dekada na kailangan nating ayusin. And kasama na dyan yung mga plaka natin, yung backlog sa plaka. Lalo na yung 10 taon na halos o mahigit na problema sa backlog ng mga plaka ng mga motorcycle drivers natin. No? Yun ang isa sa mga unang-unang pinag-usapan namin ni ASEC Vigor. No? And the President gave the directive na kailangan, finally, after more than 10 years, maayos na yan. No? Ikalawa, yung backlog din at yung matagal na pag-produce ng mga plaka moving forward, ng mga sasakyan, ng mga motorsiklo, ng lahat, ng mga truck, ng mga jeep, everything. Kasi lalo na 2025 na, dami ng teknolohiya, walang rason talaga para may delay sa mga simpleng bagay tulad ng plaka. Kasama na rin ang mga wala dapat delay sa mga simpleng bagay tulad ng driver's license. So, yung mga basic na yan ang kailangan talagang pagtuunan muna natin ng pansin. And I think ASEC Vigor has taken up that challenge and we'll work towards that. Finally, sa loob ng termino ng ating mahal na Pangulo, we will say goodbye to all these problems of the past and we will move forward with better services. But we have to start with the basics. Another topic lang, yung EDSA busway, ano lang yung thoughts natin dun, sir, na the DPWH is proposing na magkakaroon ng shared road yung carousel buses. Narinig ko po yun kahapon, pero ayoko munang magsalita ng final dyan kasi as we speak sa kasalukuyan, nag-uusap ang lahat ng agencies, yung ating mga technical teams ng DOTR, DPWH, MMDA. So, hintayin natin yon, no? Pero ang papangako ko sa ating mga commuter, hindi mawawala ang EDSA busway kahit na ginirehab. No? Pero mag-a-announce na lang tayo ng final na plano para hindi nalilito ang mga kababayan natin pagka ready na yung plano yun at nag-agree na lahat ng agency kung ano ang best way forward para sa ating mga commuters sa EDSA at para sa ating mga motorista. So hindi pa final yun, sir? Hindi Kasi pa. may mga groups that are saying na again, here's parang mag-a-adjust na naman ang computers sa private. Hindi po final pa yon. Pero kailangan plansyahin muna ang plano. Mahirap kasing nagpipresenta na hindi pa plansyado at hindi pa final. So, kailangan pag nagpresenta na at ito po ang hiniling ko sa ating mga iba't ibang ahensya, kapag final na, dun tayo magsasabi sa publiko, ganito ang mangyayari, ganito ang sistema, ganito ang expected time na ganito ang mangyayari kasi time bound tayo kasi kailangan matapos to bago ang ASEAN. So,
yun muna, hintayin muna natin yon at magkakaroon tayo ng final. And by the way, hindi lang EDSA ang pag-uusapan dyan. Kasama din kasi dyan ang MRT3. No? So, kasama dyan ang pag-uusap at i-instruct ko sa MRT3 na tignan din natin kung paano natin ma-maximize at magiging mas efficient ang MRT3. Kasi basta ang masasabi ko lang ngayon, commuter first. No? Ang priority natin dyan, commuter. Bakit? Kasi sila ang higit na nakararami na gumagamit ng EDSA. No, alam ko na inconvenient talaga, no? Isa ako dyan. Kami, tayong lahat, no? More often than that, motorista tayo, tumadaan tayo, magsarili tayong sasakyan. Pero kailangan maintindihan natin, lahat, mas maraming commuter ang gumagamit ng EDSA kaysa nasa sasakyan. Sa 10 years po nasabi niyong wala pang mga plaka, how soon nila pwede makuha? And sa mga bago naman, baka meron ba tayong titignan na timing na dapat weeks matanggap na nila yung plaka? Well, yung sa backlog, hindi pa ako handa, no, na magsabi. No? Hihintayin ko ang ating magaling na assistant secretary, no, para ipresenta yan. Pero alam ko, kampante sila na maaayos natin to within the term of the president. No, finally, mabubura na natin itong backlog. As to moving forward, tingin ko, ang request ko sa ating LTO is hindi linggo, araw ang bibilangin dyan. Tama. Araw lang, hindi linggo. Araw lang po magkakaplaka na after ng registration dapat meron After ng registration ng bagong vehicles, dapat hindi linggo, araw ang bibilangin dapat. Secretary, nakapag-usap na ba kayo ng PNP yung clarification dun sa emergency na pagdaan ko sa busway? Tapos open ba kayo dun sa suggestion na balik na rin daw yung pagdaan ng busway? Yung counterflow. Okay. Sige. Yung sa PNP muna. Alam mo, doon sa existing regulation, nakilagay naman doon na kapag may emergency, medical, police, national emergency, terrorist threat, etc., pwedeng gamitin. Pero yun ay dapat mga vehicles ng ating kapulisan. Di ba? Hindi kailangan official, no? Official na mga vehikulo, no? Yun ang guidance. No? So nandun na yan. Siguro ang kailangan na dito, fine-tuning at close coordination between MMDA, SAIC, DOTR, LTO, at ang ating mga other agencies, especially our law enforcement agencies. No? Usap lang yan. No? Kailangan mag-usap lang ng mabuti, merong clear lines of communication para kasi syempre kung may emergency, hindi pwedeng hindi padaanin yan. No, ambulansya, and syempre hindi pwede buhay ang pinag-uusapan dyan. So kasama na yun sa current regulation. Secretary, sagutin ko rin yung pangalawang tanong on the counterflow. Alam mo, magandang idea yan. Ang problema natin, hindi ganun kadali ang implementation. Unang-una, ang pinaka-delikado dyan kapag may counterflow, yung mga U-turn slots sa EDSA. Kasi, nai-imagine mo na, diba? Counterflow yan. So, mag-head on yan, magsasalubong yan. No? So, kailangan pag-aralan mabuti. It's a simple, common sense solution, but implementation hindi ganun kadali. Marami tayong kailangan baguhin, ayusin, bago natin ayusin. Kasi ang tama naman yon kasi ang mga pinto ng mga maraming bus natin nasa kanan, di ba? So inconvenient para sa mga pasahero natin na bumaba sa kanan tapos iikot pa sila sa bus, sa harap ng bus para makapunta sa median station ng busway. Secretary, marami pong papuri na natanggap yung pag-suspend po pansamantala nung PTMP. Ano po sa tingin niyo yung maaari pang improvements dito para mas maging inclusive po sa mga operators at shipping drivers? Alam mo, yung modernization natin, uulitin ko, no? Lahat tayo gustong mag-modernize. No? Pero, kailangan muna, and since wala pa akong halos 2 linggo, kailangan pag-aralan ng bagong liderato. Ano ba talaga yung datos on the ground? Kanina nga, nakipag-usap ako kay Obet Martin at sa iba nating mga transport group. Nag-request na sila na i-brief ako. Pero sabi ko, papabrief po muna ako kay Chairman Guadis. No? Kami nila Nasik Jojo, nila Yusik Mon, papabrief muna kami. Pagka na-brief na kami, then kakausapin natin ng mga transport groups. Pero bibilisan natin to. Nagpa-schedule na ako ng briefing early next week.
para mapag-aralan natin at mabilis na tayo makakapag-desisyon, ano ba ang way forward natin? Para hindi na tayo yung atras-abante. No, kasi nangyayari dito sa mga nakaraang taon, atras-abante. Pero tingin ko ang rason nun, hindi lang kasi siguro kulang lang sa pag-uusap. No? At kailangan malaman natin, ano ba talaga? No, ang sitwasyon natin on the ground. No, so hintay tayo siguro ng mga dalawang linggo. No, and in 2 weeks, 2 to 3 weeks, meron na tayong way forward for PUV modernization. Sir, kamusta po yung naging assessment niyo before? Yung common station ng MRTL? Hindi maganda. Hindi maganda. Kanina nga galing akong north. Dumaan ako ng North EDSA papunta dito. Hindi lang yung common station, hindi lang yung nakatenga yung trabaho. Pero ang daming mga perwisyo sa ating mga motorista kasi nakaharang yung construction. Ang dami pa ring harang sa North Avenue, sa harap ng SM North, na nakatenga lang. Ilang buwan na yan, ilang taon na yan. So, it's really frustrating. No? Nakakadismaya. So, tingin ko, ang kailangan talaga dito, tutuldukan na natin to, didesisyonan na natin. And mag-move forward na tayo para matapos, ang goal natin matapos yung common station at yung interconnection ng LRT1, MRT3 at MRT7 sa loob ng termino ng ating Pangulo. Nung nandun kayo, sir, like, pag did you notice, ano yung mga when we inspect? Wala nangyayari, nakatenga. Yung mga ibang mga bakal doon, nakakagat, kinakalawang na, walang nagtatrabaho. And yun nga, yung inconvenience sa pedestrian. No? Kasi syempre, dahil maraming mga harang, maraming mga barrier, yung construction site, nakatenga na lang doon. Yung mga commuter natin, yung mga pedestrian natin, ang layo ng iniikot, nakikipagsiksika na sila kasi nga, ang daming mga obstruction dun sa pedestrian, maraming obstruction sa ating mga motorista. So, this has to end already. Sir, were we able to reach out to the contractor? Like, bakit Yes, our legal team and our common station PM have already reached out. I think the past few days after Monday, nag-inspect ako, and then inaayos na natin ang mga requirements para sa legal termination of the contract with finality, and then sabay nun pinag-aaralan na rin ang way forward under the rules and regulations of the Government Procurement Act. So we have to study that very well, but the objective is bibilisan natin ang pagtatapos ng. But did they try to reason out, sir, or did they try? I don't know, hindi pa nakakuha ng feedback. Bagong kontrata yun, sir, pagka na-terminate, magpapalit ng ibang contractor, sir. Oh, syempre. Meron ng prospect. Wala pa. Pinag-aaralan pa natin yun. Tuloy na yung construction, yung kukuha na bagong contractor o Well, bagong unang-una, kasama kasi sa termination, kailangan i-assess yung nagawa. May problema ba? Okay pa ba? Viable pa ba? Kasi tandaan nyo, safety ng mga pasahero to. Hindi natin pwedeng i-compromise ang safety. No? So kailangan i-check yan. I-check, i-double check ng ating mga engineers kung okay pa ba yung naiwan. Kasi matagal-tagal na rin naiwan. May mga kasi steel structure siya. So mapapansin nyo, kahit na dumadaan na kayo doon, makikita nyo, may medyo mga kinakalawang na. So kailangan i-check yung integrity ng mga structure na yun. Sir, Yung timeline, sir, ng bagong contractor natin? I don't know yet. So we will have to see. No, pero ginagawa na ngayon yung legal review. Remember, ngayong pagantagaga nagkaroon ng klarong desisyon kung anong gagawin dito. So we have to follow procedure. Kailangan bilisan natin, pero kailangan may proseso tayo under the law. So we have to follow that. So hindi naman lahat itong secretary na parang magsisimula tayo sa scratch sa common station na baka magtayo ng panibagong structure, hindi dahil nga sa sinasabi nyo, baka may Well, hindi ko masasagot yan ngayon. No? Hindi ko masasagot yan. Ayokong mangyari yun. No? The last thing I want is yung nagawa na igigibain tapos gagawa ng bago. I don't want that. No, but I cannot say. Kasi safety ang pinag-uusapan dito. Kung sasabihin ng mga engineers na ganon at hindi na viable, ibang usapan yun. So we will have to find out when those evaluations and assessments and tests have been made. sir, Nakatong ba sa most likely may Legal naman to lahat. Ang process kaso. hindi ko masasabi 'yon. No.
I hope not. I hope this will be an amicable termination na magkwentas claras na lang tayo, magbanggaan na lang tayo kung may financial claims ang contractor. Siyempre, if those are valid claims, government should be willing to do that. Pero meron ding mga claim ang gobyerno. So kaya nga pagbanggain yan. Ang maganda naman dyan, may proseso naman yan. Ang request ko lang sa ating mga kawani sa DOTR is kailangan bilisan to kasi masyado nang matagal na natin yung gato. Kasi if ever pandemic yung rason nila, or 5 years after. Well, in fairness, I don't think hindi naman yun ang sinasabi. Sek, nabanggit niyo po yung safety. Last week, sumakay po kayo ng bagon at kapansin-pansin, tad-tad po ng mga commercial ang pati bintana, hindi na makita ang passengers. Pati sa mga Hindi pa ako buses. sumasakay ng bagol. MRT? Plano ko next. MRT? Hindi pa ako sumasakay ng MRT. Sumakay ako sa busway. Busway. Pero plano kong sumakay sa bagon. No? So, hindi ko muna masasagot yung tanong mo. So, i-assess muna natin pagka nandun na ako. Kasi mahirap naman mag-assessment at magsalita. Hindi ko pa naman nararanasan. Secretary, 2 weeks. matatapos yung SM North Busway Station? SM North, tingin ko tapos na halos. Madadagdagan pa po ba? Kasi masyadong malayo yung Muñoz to MRT North. Lahat po ng busway stops, i-rehab natin, i-renovate natin. Ang kagandahan nga, pinakita na ng SM sa atin through a donation, dalawang dinonate nga, SM North at Megaball, kung ano ang magandang gawin. So, hindi na tayo mag-iisip pa, hindi na tayo mag-iisip. Gagayahin na lang natin yun, i-design natin kada stasyon, pero yung design ng SM, yun ang susundin natin. Para hindi naman mukhang chapso yung busway natin. Sir, sagot ng SM po yung pagpapawaran. Maganda. Donation po yun. Yung North EDSA tsaka yung Megaball, donation po yan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa C Family at sa SM dahil sa napaka-generous na donation nila. At talagang we will repay that by following their designs, following their plans, applying them to the other stations. Kasi napakalaking ginawa po niyan na binigay ng SM sa ating mga kababayan. So, nagpapasalamat po tayo muli sa Sek, may plano ba ang DOTR na i-regulate yung mga kurtina sa mga public vehicles, lalo na yung sa mga bus na delikado, sir, lalo na pag may mga hold up or ano? So, Sir, yung mga elevator. pag-aaralan, salamat dyan, pag-aaralan natin. Yung mga elevator. Pag-aaralan natin yan, I guess LTFR din siguro yan. Opo. Lalo na kung public vehicle. Pag may mga hold upan or mga hostage taking, mahirap po yung Pag-aaralan po natin yan. situation. In fact, sa ibang bansa nga, bawal ang dark Opo. theme. Di ba? Bawal ang dark Thank you, theme. sir. Kailangan, ang harap light tint lang. No? So yung mga elevator lang sa busway, kailan ko nagagamit? Okay. Yung nakita ko, isa lang sa PhilAm, naayos na nila yung infamous ramp doon na napaka-tarek. Ngayon, hindi na matarek. Safe na siya. So dahil doon, inutusan ko na ang ating mga officials in charge of the busway na paganahin na yung PWD elevator sa PhilAm station. I-check natin lahat. Hindi lang busway, pati LRT, MRT, escalator, elevator, kailangan lahat gumagana yan. Secretary, 24 hours na operation ng MRT, possible ba yan? Hindi pa, imposible yun. Kasi may maintenance eh. Kailangan araw-araw mini-maintain. Siguro naman ayaw na natin maulit yung mga nangyayari ng mga nakaraang taon na madalas masira ang mga tren natin. No? Kasi safety yan. No? Hindi tayo pwedeng mag-compromise ng safety. Pero, baka naman, and magagaman ko to siguro sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, baka naman pwede nating i-extend. So, titignan na muna natin. Pero hindi pa ako magsasalita ng tapos yan kasi kagaya ng sinabi ko, sa public transport, safety lagi ang pinaka-importante. Lalo na yung kasi connection to dun sa plan rehabilitation sa EDSA na dahil nga baka kung yung busway magiging operational, hindi nga magiging problema, sinasabi nila baka yung MRT magkaroon ng mas magamit. Kagaya ng sinabi ko kanina, kasama yan lahat ng available na assets natin sa EDSA. Kailangan i-maximize habang rinirehab ang EDSA. At again, ulitin ko, hindi pa ako nakakita sa tagal ko ng nasa gobyerno ng isang comprehensive plan tulad ng plano ni Sec Manny Bonoan at kanyang team. Kaya dapat talaga suportahan natin ng DPWH dito. Kasi nung nakita ko yung plano, sabi ko, wow, ang ganda nitong plano ito. Kasama pati ang
pag-aasfalto ng buong EDSA. So, masakit lang talaga habang ginagawa. Pero yung long-term na ginhawa nito, napakaganda ng epekto niyan para sa both sa ating motorists at sa ating mga commuters. Napaka-importante po ng LTO being the frontline agency for motorists, no, and for public transport, no, kasama na rin ang LTFRB. Frontline agency, ibig sabihin nun is tayo ang first point of contact ng ating mga kababayan. No, on a daily basis, libo-libong transaction po ang hinahandle ng ating mga RDs, ARDs, at ibang mga officials ng LTO all over the country. And transactions seems a cold word to use kasi pero ang ibig sabihin ng transaction, simple lang. Ang kababayan po natin, kayo ang kaharap. Kayo ang nagsiservisyo sa ating mga kababayan on a daily basis. And I think ang pinaka-importante po siguro natin dapat tandaan at sa puso, sa araw-araw, yung pong salita ng ating mahal na Pangulo noong January. Nasabi ko na po ito sa isang press conference sa LTO noong Lunes. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong January, "We are the people's servants, not their lords." Sa ibang salita, tayo'y nandito para magserbisyo para sa ating mga kababayan, hindi para maghari-harian. I think that is very important. Unfortunately, some of our officials in government seem to have forgotten that and have sometimes lost their way. No? And kaya po tatandaan natin na isa puso natin yung salita ng ating mahal na Pangulo. No? And I think if all of us take that to heart, that we are the people's servants, not their lords, I think we will be giving our people the best kind of service on a daily basis. Pero madali po kasi makalimutan yan. Dahil ang poder at ang otoridad, minsan, talaga nakaka-corrupt. Sabi nga nila, di ba? Absolute power corrupts absolutely. No? And tingin ko napaka-importante nun. No? Marami kayong pag-uusapan dito sa conference na ito. No? Maraming mga kailangan ayusin sa LTO. Maraming kailangan mga dapat baguhin sa LTO at sa DOTR. Pero kung aalis tayo dito, na yun lang ang matatandaan natin, yung salita ng ating mahal na Pangulo, ang tatandaan natin, tingin ko, enough na yun para bumuti ang servisyo natin sa ating mga kababayan. No? Because power and authority is no license, it's never a license to abuse. It's never a license to take advantage. Hindi po siya lisensya para pahirapan ng ating mga kababayan. No, para lang sa kahit anong rason. No? Pero sadly nga, minsan, umaabot tayo sa gano'n. No? And kailangan mabago po yun. And I think that's the message of our President to all of us as public servants. And we need to take that to heart and we need to live that on a daily basis. Hindi po madali. I've been in government for so long already. And sometimes power is really intoxicating. Pagka ikaw ay regional director or assistant regional director, ikaw ay USEC, ASEC, SEC, minsan talagang nakakalasing ang poder. Lahat sumisip-sip sa'yo, lahat tingin ikaw ang boss. Pero hindi dapat ganun. We always have to understand, no, that we are here not to lord it over our fellow citizens, but we are here to serve and give them the best possible service. So if there's one thing that I hope you will take home with you when you go back to Region 1, to Region 30, up all the way to Region 13, to everywhere you go to. Now, as a public servant, your role is to serve. Hindi para, not to lord it over, hindi para maghari-hari, hindi para
serbisyo sa mga kababayan natin. And I just wanna, before I end, I just wanna end with a story. And this is something that has stuck with me throughout most of my life as a worker in government. Because that's who we are. We are not. Minsan nga, hindi magandang ginagamit masyado yung salitang opisyal dito. Kasi parang napakataas nun. Tayo, trabahante nga tayo. We are workers in government. You know, one of my ninang sa kasal was the late Senator Tessie Aquino Oreta. And I just want to tell you this story. She, in one dinner at her house, I was there. This was already after she was no longer senator. It was Christmas time, no? And she pointed to me the Christmas tree, no, that they had. And there were, I think, about 3 boxes of fruit. Yung usual fruit box natin pag Pasko. Mga 3. Sabi niya sa akin, alam mo, Vince, nung senador ko, yung mga kahon ng prutas aabot hanggang sa taas ng Christmas tree. Tingnan mo ngayon, hindi na ako senador. And that is really how it is. No? How it is. And, maybe some of you experience that, na nasa gobyerno kayo dati, feel nyo na dami ng kaibigan, lahat tumatawag sa inyo. Pero wala kayo sa gobyerno. Nawala na. That is a reminder. No? That positions in government, positions of power, they're all fleeting. Nawawala yan, mabilis yan. No? Pero, kung mas importante sa iyo yun, yung sumisip-sip sa'yo, yung bibigay sa'yo ng regalo dahil nasa posisyon ka, dyan tayo nagkakaproblem. Pero kung ang nasa loob mo is, nandito ako, my limited time as a public servant, lalo na sa aming mga coterminous, sa aming mga appointed, no, is to serve, and to serve well. Bagay-bagay. Lagi kang magiging grounded, lagi kang magiging humble, modest, no? Tingin ko, mas marami po tayong magagawa. So with that po, maraming salamat. Congratulations on this very important conference. Marami po tayong gagawin. Nag-usap po kami ni Asik Vigor, ni Yusek Mon, ni Asik Jojo. Marami tayong kailangan ayusin, pero ang punot dulo nun is dapat pagandahin natin ang serbisyo para sa ating mga kababayan. We are their servants, not their Lord. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana huwag natin kakalimutan yan. Maraming salamat po. Good morning.